Welcome sa ating channel, ang Linggo Tune. Halina't matuto kasama sina Teacher Sally at Teacher Sol. Basahin ng tahimik o pakinggan ang mga seleksyon mula sa PhilErie, pangkatang pagtatasa sa pagbasa sa Filipino, ikalimang baitang. Ang regalo kay Leia. May biglang sumigaw sa labas ng bahay ni Leia. Narinig niya ang malakas na ungol ni Dagul, ang alaga niyang tuta. Dumungaw si Leia sa bintana. Nakita niya ang kanyang tuta sa daan. Nakahiga at may dugo ito sa mukha. Tumakbo siya sa labas. Patay na si Dagul. Nasagasaan siya ng jeep. Malungkot na sabi ng kanyang kapatid na si Bong. May bibilhin ako sa tindahan, sumunod siya sa akin, paliwanag ni Bong. May bibilhin ako sa tindahan, sumunod siya sa akin, paliwanag ni Bong. Bumalik si Leia sa bahay. Ayaw niyang kumain at maglaro. Naiisip niya si Dagul. Kinabukasan ay Pasko na. Nagising si Leia sa ingay. Sa tabi niya ay may basket na may card. Nakasulat sa card ang para kay Leia mula kina Daddy at Mommy. Inalis ni Leia ang takip ng basket. Nakita niya ang isang magandang tuta. Ito ay katulad ni Dagul. Inakap ni Leia ang tuta. Mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ano ang nangyari kay Dagul? A. Natapakan ng bata. B. Nabundol ng kotse. C. Nasagasaan ng jeep. D. Nawala sa tindahan. Nasaan si Leia nang maaksidente ang tuta? A. Nasa tabi ng tindahan. B. Nasa loob ng bahay. C. Nakasakay sa jeep. D. Nasa paaralan. Ano ang naramdaman ni Leia nang pumasok siya sa bahay? A. Nagalit. B. Natakot. C. Nalungkot. D. Nangamba. Kailan nangyari ang aksidente? A. Sa araw ng Pasko. B. Pagkatapos ng Pasko. C. Sa araw ng Bagong Taon. D. Isang araw bago magpasko. Bakit kaya inisip ni tatay regaluhan si Leia ng isa pang tuta? A. Dahil ito ang nasa tindahan. B. Dahil mura lang bilhin ang tuta. C. Para maibigay kay Leia ang hiningi niya. D. Para makalimutan ni Leia ang nangyari. Napulot ko. Kuya, may napulot ako sa daan. Tuwang-tuwa si Luis. Anong napulot mo? Tanong ni June. Nakapulot ako ng pitakang may lamang pera. Pera? Magkano ang pera, Luis? Tanong ni June. 100 piso, kuya. May 100 piso na ako. Mapalad ako, hindi ba? Tuwang-tuwang sabi ni Luis. Hindi, Luis. Hindi yung ang perang iyan. Isasauli natin ang pitaka sa may-ari, sabi naman ni June. Kuya, napulot ko ito sa daan. Akin na ito, hindi ba? Nagtataka si Luis. Pero kawawa naman ang may-ari ng pitaka. Hala, tingnan mo ang loob ng pitaka. Baka may pangalan sa loob, utos pa ni June. Tinignan ng dalawa ng mabuti ang loob ng pitaka.
isang tarheta ang nakita ni Luis. Isabelo Santos, 11, Daang Santa Ana, Sampaloc. Ito ang nabasa ni June. Kilala ko ang may-ari ng pitaka, kuya. Nakikita ko siya tuwing umaga. Alam ko rin ang kanyang bahay. Sige, isauli natin ang pitaka. Yaya ni Luis. Narito ang mga tanong. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ano ang napulot ni Luis? A. Pera. B. Piso. C. Pitaka. D. Tarheta. Magkano ang laman ng pitaka? A. Piso. B. 2 piso. C. 10 piso. D. 100 piso. Ano ang nakita nila sa tarheta? A. Pangalan at tirahan ng may-ari. B. Listahan ng bibilhin. C. Pera ng may-ari. D. Tatak ng pitaka. Ano ang pinakitang ugali ng magkapatid sa katapusan ng kwento? A. Matapat. B. Masakim. C. Matalino. D. Palakaibigan. Bakit kaya sinulat ang kwentong napulot ko? A. Hatid nito ang isang balita. B. Nais nitong magbigay ng mungkahi. C. Nais nitong magbigay ng aliw sa mga bata. D. Gusto nitong magbigay ng mabuting halimbawa. Ang matanda. Tanghaling tapat na. Marami sa mga mag-aaral ang nagmamadali ng umuwi. Walang lilim na masisilungan kahit saan. Sa gitna ng initan ay may isang matandang babaeng may dalang malaking balutan. Palinga-linga ang matanda. Parang may hinahanap ito. Maraming batang mabilis na nagdadaan sa tabi niya. Mga bata, ang sabi ng matanda. Ngunit hindi siya pinapansin ng mga bata. Paminsan-minsan may ilang batang napapalingon sa kanya, ngunit patuloy pa rin ang matulin nilang lakad. Dumating si Nelia. Nagmamadali rin si Nelia na makauwi. Nagugutom na kasi siya. Napansin niya ang matanda. Nakita niya ang nakakaawang ayos nito. Bakit po, Lola? Ang tanong ni Nelia. Ay, ining, ang sagot ng matanda. Naligaw ako. Saan ba ang papunta ng istasyon ng bus? Doon lang iyon sa kabilang kanto, Lola. Kahit napagod si Nelia, inihatid niya ang matanda. Bago sumakay sa bus, ang matanda ay hinaplos si Nelia sa ulo. Pagpapalain ka ng Diyos, ining, ang sabi nito sa kanya. Narito ang mga tanong. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Saan naligaw ang matanda sa kwento? A. Sa sakayan ng bus. B. Sa labas ng paaralan. C. Sa bahay ni Nanuel. D. Sa labas ng simbahan. Ano ang panahon nang maganap ang kwento? A. Maaraw. B. Mahangin. C. Maulan. D. Maulap. Ano-ano ang hindi pinansin ni Nelia habang kinakausap ang matanda? A. Gutom at pagod. B. Nanay at tatay.
C. Ang bitbit niyang mga gamit. D. Kung saan ang istasyon ng bus. Anong ugali ang ipinakita ni Nelia? A. Malinis. B. Madasalin. C. Matulungin. D. Mapagmahal. Bakit kaya isinulat ang kwentong Ang Matanda? A. Hatid nito ang isang balita. B. Nais nitong magbigay ng mungkahi. C. Nais nitong magbigay ng aliw sa mga bata. D. Gusto nitong magbigay ng mabuting halimbawa. Sinaunang sistema ng pagsulat at panitikan. Ang sistema ng pagsulat ng sinaunang Pilipino ay ang baybayin. Binubuo ito ng 17 na titik, 14 na katinig at 3 patinig. Ang pagsulat ay mula itaas pababa at mula kaliwa pa kanan. Ang sinusulatan ay balat ng puno, buho ng kawayan, malapad na dahon o hinabing himaymay ng halaman. Ang panulat ay matutulis na kawayang patpat o kahoy. Ang tinta at tina ay mula sa dagta ng mga halaman. Ang panitikan ay binubuo ng mga awiting bayan, kwentong bayan, alamat, pabula, salawikain, bugtong at epiko. Halimbawa ng ating mga alamat ay ang Alamat ni Mariang Makiling, Alamat ni Malakas at Maganda, at Alamat ni Mariang Sinukuan. Ang epiko naman ay isang mahabang tula tungkol sa pakikipagsapalaran ng isang bayani. Nabibilang sa mga epiko ng ating mga ninuno ang Biyag ni Lamang ng mga Ilocano, Ibalon ng mga Bicolano, at Batugan ng mga Maranao. Narito ang mga tanong. Isulat sa iyong sagutang papel ang tamang sagot. Alin sa sumusunod ang nagsasabi tungkol sa sinaunang sistema ng pagsulat? A. Binubuo ito ng 17 katinig at 3 patinig. B. Matulis na kawayang patpat ang panulat. C. Malapad na dahon at papel ang sinusulatan. D. Mula itaas, pababa at mula kanan pakaliwa ang pagsulat. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng sinaunang panitikan? A. Kwentong awit at epiko. B. Tula at awiting salawikain. C. Awiting bugtong at pabula. D. Kwentong bayan at alamat. Ano ang tinutukoy na baybayin sa seleksyon? A. Ang direksyon ng pagsulat ang tinutukoy nito. B. Ito ang paggamit ng panulat na mula sa kawayan. C. Sistema ito ng pagsulat ng mga ninuno gamit ang 17 titik. D. Ito ang sistema ng pagsulat na gamit natin sa kasalukuyan. Ano ang sinasabi ng seleksyon tungkol sa mga ninuno natin? A. Mahilig silang sumulat ng mga alamat at epiko. B. Nagtulungan sila kaya nabuo nila ang baybayin. C. Hindi madali ang paghanap nila sa pansulat at susulatan. D. Pinakita nila ang pagiging malikhain sa maraming paraan. Huling katanungan. Ano ang ginamit ng may akda ng seleksyon upang ipaabot ang mensahe nito?
A. Naglarawan ito at nagbigay ng mga halimbawa. B. Binanggit ang kasaysayan ng sinaunang sistema ng pagsulat. C. Nakasaad ang mga dahilan ng sinaunang sistema ng pagsusulat. D. Tinalakay nito ang sanhi at bunga ng sinaunang sistema ng pagsusulat. Salamat sa panonood! Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Kita-kits tayo ulit sa mga susunod pang videos. Paalam!